Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Alas 8:05 ng umaga, Sabado ngayon, 29 sa buwan ng Marso 2025. Kamusta po kayo? Sana ho nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat sa umagang ito ng Sabado. Salamat dahil kami nagising. Salamat sa iyong patubay. Samahan niyo po kami sa aming pagtunghay sa salita ng Diyos na ito'y makatulong sa amin ng malaki. Salamat sapagkat kayo ang Diyos namin na laging gumagabay, laging nagpapaalala. Salamat, Banal na Espiritu, sa inyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Lalo na sa mga pagkakataong kami ay makagagawa ng kasalanan, ay pinipigil niyo ho kami. Salamat sa inyong salita. Maraming salamat, Mama Mary, for praying for and with us. Maraming salamat po sa inyong role bilang ina ng simbahan. Samahan niyo kami sa salita ng Diyos sa pag-uusapan namin ngayon. Dalangin namin ang kaliwanagan ng kaisipan sa mga oras na ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga sa lahat ng mga bishops, sa lahat sa buong Pilipinas. Siyempre kay Pope Francis, magandang umaga po, Pope Francis. At sa lahat ng mga cardinals natin dyan sa Vatican, sa Roma. At siyempre yung acting bishop dito sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga, Bishop Patricio Buson. At sa mga kasama niyo pong pare dyan sa San Sebastian sa Katedral. At sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga Pads, ganoon din kay Father Nobles at kay Father Egay. Magandang umaga po. Reverend Father Brendan Ray Gamala, dyan sa Our Lady of Lourdes sa Talok, magandang umaga po. At sa lahat po na mga kaparian natin nationwide. God bless. God bless. Magandang umaga rin sa aking mother, kay Mama Elsie, dyan sa Cainta, sa lahat aking mga kapatid dyan, sa Pangasinan, magandang umaga sa inyo. Sa aking may bahay, kay Annalyn, at sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Diretso na tayo, mga kapatid, sa Word, sa Luke chapter 18. Mga talatang 9 hanggang 14. 18 ng Lucas. 9 hanggang 14. Isinalaysay naman ni Jesus ang talinhagang ito sa mga mapagtiwala sa sarili, mapanghamak sa iba, sa paniniwalang sila ay matuwid. 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Ganito ang panalangin ng Pariseo, habang mag-isa siyang nakatayo. Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya o gaya ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit at binabayo ang kanyang dibdib sa pagsasabing, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyon na itinuring na matuwid ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang bawat nagpapababa sa sarili ay itataas. Mga kapatid, ito ay series ng mga talinhaga. Pag sinabi natin talinhaga, ito ay isang kwento na hango sa tunay na buhay at merong kadalasang lesson sa dulo. Mga kapatid, bagamat dito sinabi na yung pinaka-lesson ng talinhaga sa talatang 9, yung talinhaga na sa mga mapagtiwala sa sarili. So yung akin title dito ay Two Kinds of Prayers. 2 klaseng uri ng panalangin. Makita natin dito ang unang nagdasal ay ang religious person
na pariseyo. Lagi ninyong mababasa yan sa Gospels, mga kapatid, Matthew, Mark, Luke, and John. Mga sikat na tao yan, mga religious people yan, ang pariseyo. Pagdating sa salita ng Diyos, alam nila eh. Sila yung mga tagapanguna sa templo. Mga taong mahalaga sa kanila ang Diyos. Mga taong ang konsentrasyon espiritual. Pero may problema. Self-righteous. Nasabi ng Panginoon, 2 lalaki ang pumunta sa templo. At ang kanilang purpose ay magdasal. Pansinin niyo yung laman ng dasal ng pariseyo. Tama naman yung bungad niya. Diyos ko, sabing ganon. Sabi sa wikang Banyaga, Oh God. Tama naman. Sa introduction pa lang ng kanyang prayer, sakto. Kasi alam niya kung kanino niya i-address yung dasal. Hindi kung kani-kaninong Diyos-Diyosan, kundi nakadirekta sa Diyos. Ang sabi niya, Oh God, I thank you. Sabi niya gano'n. Tama pa rin. Kasi nagpapasalamat siya sa Diyos. I thank you that I am not like the rest of humanity. Yun lang ang problema. Yung kanyang introduction, Oh God, I thank you, medyo okay pa eh. Pero yung kasunod na salita, laglag na kagad siya. Bakit po? Ang sabi kasi, I thank you that I am not like the rest of humanity. Ikinumpara niya na kagad yung sarili niya. Ano yung kanyang ibinida sa kanyang sarili? Sabi niya, hindi ako katulad ng iba. Ano sabi niya sa iba? Mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Pansinin nyo. Pansinin nyo yung dasal niya. Makasariling pananalangin. A selfish kind of prayer. Ito po yung dinisplay ng pariseyo. Ikinumpara niya yung sarili niya sa iba eh. Self-righteous itong tao na ito. Tandaan nyo, taong simbahan yan. Sa templo yan, naglalagi. Yung kanyang focus ay Diyos. Pero tignan mo yung laman ng dasal niya, makasarili. Mapanghusga na pananalangin. Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng ibang tao. Nandamay pa ng iba eh. Mantakin mo na nakuha niya pang magdasal na ibinida niya yung sarili niya. Imbis na nakasentro yung prayer niya sa kanyang sarili. Hindi eh. Nagmalaki siya eh. Na hindi siya katulad ng ibang tao, sabi niya. Na sila ay magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Kung ikaw yung maniningil ng buwis na halos malapit ka lang dun sa kanya, ano ang mararamdaman mo kung ito yung laman ng dasal ng kasama mo sa templo na pinariringgan ka? Hindi ba masasaktan ka? Baka hindi mo na ituloy yung dasal mo eh, kasi binabanatan ka ron sa dasal eh. Mga kapatid, ang lesson na pwede mong makita rito, posible pala na tayo ay napaka-religious na Katoliko and yet yung dasal natin makasarili. Posible pala na tayo ay maraming involvement na apostolate sa parokya and yet yung dasal natin mapagkundina sa iba. Bakit posible? Kasi malaya ka magdasal eh. Ako honestly, struggle pa ako magrosaryo. Struggle pa ako eh. Mostly ho yung dasal ko, direkta eh. Oo. Sinusubukan ang rosaryo. Nahihirapan ako magkabisa eh. Yun ang problema ko. Sa edad ko na to, nahihirapan ako magkabisa. Tapos may mga guide ako lagi pa nagdadasal
sa paraan ng Katoliko. Mga kapatid, may mga pagkakataon pala na pwede tayong ganito. Pag nagdadasal tayo, paninira sa ibang tao. Ano pa yung binida niya? Talatang 12. 2 ulit ako nag-aayuno. Ngayon, Lenten season di ba? Pang ilang araw na ba sa 40 days natin in preparation sa Lenten season. Binida niya rito, nag-aayuno daw siya. Gaano kadalas yung pag-aayuno niya? Once a week. Ano pa ginagawa niya? Nagbibigay siya ng 10 bahagi. Nagtatithe siya mula sa kanyang kinikita. So, 3 binida niya rito. Una, na matinong tao siya. Bakit matinong tao? Hindi naman daw siya magnanakaw. Hindi siya mandaraya, mangangalon niya. Tapos binida niya yung ginagawa niyang pag-aayuno. Regular siya, once a week. Pangatlo, nagtatights po siya. Ito yung pwede pagmalaki ng Katoliko Pag masyado tayong lasing sa kapangyarihan natin, masyado tayong lasing sa karangyaan, masyado tayong lasing sa posisyon sa parokya, pwede tayong matulad dito sa pariseo na to. Wala siyang respeto sa kapwa niya. Ito yung klaseng dasal na walang kwenta. Bakit walang kwenta, Brad Calix? Makasarili yung dasal Pangalawa, mapanirang dasal sa iba. Bakit po kailangang ibida sa Diyos yung accomplishment mo naman? Sino ba naman tayo para magbida-bidahan? Natandaan natin, only by the grace of God, nabubuhay tayo. Nagising tayo kanina, biyaya lang ng Diyos Maganda negosyo mo, it is only by the grace of God. Okay yung pamilya mo, bihira kayo na ospital, only by the grace of God. May apostolate ka, only by the grace of God. Wala tayong pwede pagmalaki. Pwede naman tayong tuldukan ng Diyos ang buhay natin mamaya after ng broadcast na ito, isa matutumba sa atin Habang nagmamaneho ka, bumabiyahe ka Kuling sandali mo na pala yun Hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Huwag natin tularan tong pariseo na to, na makasarili yung kanyang dasal. Ikinumpara pa yung sarili niya sa iba. Hindi daw siya magnanakaw, hindi daw po siya mangangalunya, hindi siya mandaraya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Kesyo siya daw ay nag-aayuno, kesyo. Marami siyang pasabog Ito, nagbida-bidahan to sa harap ng Diyos tong pariseo na to ano nangyari dun sa isang tao nagdasal? Sa 13. Sabi ni Lucas, samantala, ang maniningil ng buwis. Mga kapatid, kapag tax collector ka noong unang panahon, masama kang tao. Bakit? Sobra maningil Mantakin mo, ang utang mo lang 500, ita times 3, ita times 5. Wala kang magagawa doon kasi authority yan sila Pag hindi ka nagbayad ng tax magkakaroon ka ng problema sa negosyo mo. Pangalawa, mga traidor yan sila, yung mga tax collector. Bakit traidor? Yung kanilang loyalty sa Romans Hindi naman talaga sa mga Hudyo Ang loyalty nila sa ibang tao. Mga mandaraya po yan sila. Pero pansinin mo yung attitude nitong taong makasalanan na to. Ang sabi sa kanila, makasalanan sila Tingnan mo yung attitude ng kanyang dasal. Ang sabi po dun nakatayo sa malayo. Sa templo pala, mga kapatid, pwede sabihin na medyo maluwang itong templo na ito. Parang ini-imagine ko yung sa katedral sa Bacolod. Maluwang yung katedral sa Bacolod.
Palagay ko yung parisiyo, nandun sa may bandang malapit sa altar, nagdasal. Kasi templo eh. Tas itong tax collector na to, baka nasa bandang likuran pa ito. Opo. Nakatayo sa malayo. Baka yung parisiyo nakaluhod pa eh. Pero yung lalaking isa nakatayo sa malayo. Hindi man lang makatingin sa langit. Bakit ganun yung ekspresyon ni Lucas na hindi man lang siya makatingin sa langit dahil po sa kanyang mga nagagawang kasalanan? At ang sabi diyan, binabayo niya ang kanyang dibdib. Alam niyo po ba yung ekspresyon na binabayo ang dibdib? Yung ginaganon? Yan po'y ekspresyon ng mga taong sobrang guilty sa kanilang ginawang kasalanan. Kapag ka kinakabog mo yung dibdib mong ganyan, you feel sorry sa lahat ng ginawa mong atraso sa kapwa mo. Yung kanyang dasal, nakasentro sa kanyang sarili na pagiging kasalanan. Pansinin mo, malayo siya, nakatayo na malayo. Hindi siya makatingin sa langit. Ibig sabihin, hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Tapos pangatlo, binabayo niya ang kanyang dibdib. At ang laman ng kanyang panalangin, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Hindi siya katulad nung nagbidabidahan na pariseyo nang sabing ganun, Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng tao na to, na ibang tao na magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Hindi ang dasal nung tax collector, diretso eh. Sabi niya, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Tama yung introduction niya. Alam niya kung kanino niya i-address yung dasal niya. Sabi niya, Diyos ko. Hindi niya sinabing Diyos ng iba. Sabi niya, Diyos ko. Kilala niya eh. Kilala niya ang Diyos. Diyos ko. Sabi diyan, mahabag po kayo sa akin. Kilala niya yung sarili niya. Wala siya may pagmamalaki. Alam niya sa sarili niya, bistado siya ng Diyos. Anong gagawin niya? Haharap siya sa Diyos, magmamalaki siya. Alam ng Lord yung ginagawa niya na hindi maganda. So maganda rito, umamin po siya. Mahabag po kayo sa akin. Nagpakumbaba po ito. Sabi niya, ano trato niya sa kanyang sarili? Mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Mga kapatid, nakita natin yung dalawang uri ng pananalangin. Yung unang panalangin, mapagmalaking panalangin. Nakasentro sa sarili. Itinaas niya yung sarili niya. Ibinida niya yung kanyang accomplishments. Mapanirang panalangin ng kapwa. Pero itong pangalawang uri ng panalangin, ito yung seryosong panalangin na galing sa puso. Wala nang pabula-bulaklak pa na dasal. Inamin niya yung sarili niya na nagkamali po siya. Ano sabi ng Panginoon sa 14? Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyon na itinuring na matuwid ng Diyos at hindi ang pariseyo. Bakit yung dalawang lalaki na ito na nagdasal na magkaiba yung content ng dasal nila? Bakit mas pinabura ng Diyos yung tax collector sa kanyang dasal?
Bakit po? Ang sabi sa huling bahagi ng 14, sapagkat ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang bawat nagbababa ng sarili ay itataas. Mga kapatid, posible tayo magmalaki sa dasal natin, accomplishment natin, ibibida natin sa Diyos. Pero tandaan natin, wala tayong ibibida sa Diyos. Malibang ibida natin yung kabutihan ng Diyos through us. Wala na ho iba. The reason why nasa ministry tayo, it's only by the grace of God. Nabubuhay tayo, it's only by the grace of God. Nagsama-sama tayo ngayon sa broadcast, biyaya lang ng Diyos. Wala tayong pwede pagmalaki. Kaya ang isang dasal na aprobado ng Diyos, yung dasal na hindi tinataas ang sarili. Yung dasal na umaamin tayo sa pagkakamali natin. That's why mahalaga mga kapatid, hindi lang yung ating personal prayer. Pangalawa, kasama yung pamilya. Mahalaga rin, meron tayong frequent visit sa pare for confession. At least ini-encourage tayo once a month. Ang once a year kasi masyado na matagal yung once a year. Parang sinasabi wala kang kasalanan. Parang gumagawa ka na ng kasalanan once a year. Masyado matagal ho yung once a year. At least once a month. Okay? Na lumalapit tayo sa pare, nagko-confess tayo ng kasalanan. Huwag nyo nang pansinin yung mga protestante na ano-anong binabato sa atin na bakit daw kailangan pa tayo pumunta sa pare? Hindi raw ba tayo pwedeng romekta? Simple lang naman eh. Bakit sila ganyan sa atin? Wala kasi silang ganon. Katoliko lang meron yan eh. Pupunta ka sa pare. Pwede naman tayong romekta sa God the Father eh. Wala namang problema eh. Pero mahalaga sa atin yung lumalapit sa pare. Ang pare instrumento ng pagpapatawad. Sila yung extension, sila yung kamay ng Diyos sa lupa. Nag-grant sila ng absolution. Hindi naman sila eh. Ang Diyos. Kaya sa isang banda, hindi rin naman pwede magmalaki yung mga bishop natin at pare na, napatawad ko kayo. Hindi, wala silang ganun. Alam nila na instrumento lang din sila. Extended arm sila ng Diyos. Wala rin sila pwede pagmalaki. Pare-parehas tayong makasalanan. Nagkataon lang na sila ay pinili ng Diyos para pagunahan tayo. And we respect them and we love them. Mga kapatid, sa ating pananalangin, tularan natin tong tax collector. Mapagpakumbaba. Umamin tayo ng mali natin. Huwag tayong mahiya. Bistado naman tayo ng Lord sa isang banda. Salamat sa Panginoon sa mensahe na ito, mga kapatid. Sana nakatulong to sa atin. Alright, sa ating second part ng ating broadcast, usapang OFWs kasi tayo pag Sabado, mga kapatid. Gusto ko lang ibalita ito bago tayo mag-close. Patuloy ko pong sinasuggest sa mga kapatid natin na OFWs, gusto po namin kayong makapanayam sa ating broadcast ng live. Kung okay yung time nyo sa Pilipinas. Opo. Depende po yan kung nais po ninyo. Pangalawa, pwede nyo i-email kay Brad Calix yung kwento ng buhay nyo. Paano kayo napunta dyan? Ano trabaho nyo dyan? Ilang taon na ho kayo dyan? Ano yung mga challenges nyo bilang OFWs? Kasi nakaka-relate ho ko dyan sa inyo. Kasi nga, yung aking nanay na retired public school teacher ay nag-abroad for 6 months. Alam ko ang pakiramdam ng iniwan. Ng magulang. At nagtrabaho sa ibang bansa. Maraming kwento si mama, kaya lang may sakit si mama ngayon. Hindi natin siya ma-interview.
Kaya ho, nagbabaka sakali tayo na baka po sa inyo may mga maglalakas ng loob na magkwento. Opo. Huwag na ho yung detalyado. Yung mga konting bagay-bagay lang ho na po pwedeng maka-encourage sa mga fellow OFWs natin sa ating broadcast. Opo. Gusto ko lang ibalita na ito po ay galing sa Department of Migrant Workers. So, ito na po kasi yung pinaka-ano eh. Dati po, POEA dati, no? Pero, nagsama-sama na po yan sila at naging Department of Migrant Workers. Etong kagawaran ng manggagawang pandarayuhan. Mayroon silang latest news na ipinalabas na meron tayong 30 mga Filipino victims ng human trafficking sa Myanmar na nakauwi na. Pansinin nyo human trafficking. Usong-uso po yan eh. Yung bigla na lang nakakapasok sa ibang bansa na hindi naman talaga magtatrabaho doon. Dinala lang sila doon sa illegal na paraan. Pag sinabing human trafficking, tao yung dinadala parang bagahe sa ibang bansa. Pero illegal. 30 yun sila na biktima sila ng illegal recruitment. Marami pa yan dito sa Pilipinas eh. Kaya nga ho, pag may mga kaibigan kayo, kapitbahay na mag-a-abroad, dapat imbestigahan muna. Baka naman yung kanilang recruitment agency ay illegal na nag-ooperate sa Pilipinas. Opo. Nakabalik na ho itong 30 piraso na mga biktima ng illegal recruitment and human trafficking sa Myanmar. At sila po ngayon ay kasalukuyang inaasikaso ng Department of Migrant Workers at ibinibigay yung kaukulang assistance at suporta. Sila po ay dumating sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City noong March 25. Sila po ay sakay ng PAL PR 0733. Nagtulong-tulong po ang ahensya ng Philippine Embassy, ang office ng Police Attaché, at ang migrant workers doon sa Bangkok. Nung dumating sila sa Pilipinas, sila po ay binigyan kagad ng tulong. Ano yung tulong na ibinigay kagad sa kanila doon sa 30 katao? Nagkaroon ng psychosocial services, yung pang kaisipan nito. Pangalawa, financial aid. Pangatlo, merong legal aid mula doon sa ating gobyerno na tulong-tulong mula doon sa Department of Foreign Affairs, sa DMW, sa Bureau of Immigration, sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa National Bureau of Investigation o NBI, at ang Department of Justice. At yung NAIA Task Force Against Trafficking po. Nagtulong-tulong tong mga ahensya na ito upang matulungan itong 30 na mga biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Ang mga biktima po ay nakatanggap ng 50,000 na financial assistance mula po sa DMW's Action Fund. At hiwalay pa ho yung 10,000 galing sa OWA. So, bali 60,000 ho natanggap ng bawat isa sa kanila. Okay? 60,000. 50,000 mula dun sa DMW Action Fund at hiwalay yung bigay ng OWA na tagsa 10,000 ang 30 biktima. Mga kapatid, ayon po kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, maliban daw po dun sa financial assistance na binigay, ang isa daw po sa pinakamalagayang legal assistance na ibibigay daw po sa kanila. Pag sinabing legal may mga abogado na tatayo para sa kanila.
Ano ba ang pwede nilang gawin doon na pagsampa ng kaso? Doon sa mga illegal recruiter na nag-recruit sa kanila. Na dinala sila doon sa Bangkok na nagka-problema sila. Maliban po doon sa legal aid, maliban doon sa financial assistance na 60,000, ano pa ho yung ginawa sa kanila? Sila po ay ipinasa naman doon sa TESDA. Para saan, Brad Calix, yung TESDA? Para matulungan sila sa kanilang skill sa trabaho, para dire-diretso. Opo. Mga kapatid, ayon po sa DMW, sa Department of Migrant Workers, ay may mga natulungan pa sila na 176 Filipino victims na o tutulungan pagkatapos nitong 30 katao na ito. Na ito ay paparating naman. Actually, dumating na. Okay? Noong March 26. Siyempre, marami pang dapat ayusin yan. Ito lang muna yung kanilang ibinalita. Ito palang mga na-recruit na ito, mga kapatid. Ang mga biktima na ito, na-recruit sila gamit po ang social media. Ang WhatsApp, ang Facebook, saka Telegram. Na ito po yung nagsilbing customer sales representative po doon sa Myanmar. Kaya lang, nung sila po ay kumagat, itong 30 biktima na ito, social media gamit WhatsApp, Facebook, Telegram. Na problema, mga scammer pala yun. Na-exploit sila, pumayag sila, gumastos sila, marahil, pagpunta nila doon, iba trabaho nila, naloko na, di ba? Kaya po, nag-a-advise ang Department of Migrant Workers na sa lahat ng mga gusto maging OFWs, na wag basta-basta kakagat doon sa offer sa social media. Especially po ang cryptocurrency. Alam naman ninyo yung cryptocurrency, di ba? At merong love scam na tinatawag po yan na pig butchering scams. Now, bakit mga Pilipino kumakagat yan? Kasi gusto nila yung magkapera, yumaman biglang yaman gusto nila Ayaw niyan dumaan sa tamang proseso Gusto nila mabilisan. Yan, mabilisan. Nagkakaroon sila ng problema. At ina-advisean din ho ang publiko na maging maingat po doon sa mga nag-o-offer ng trabaho online, mga kapatid. Bagkos doon sa mga gusto mag-abroad, punta kayo sa website ng Department of Migrant Workers. dmw.gov.ph. Punta kayo dyan para makita nyo kung ano yung mga dapat gawin, mga kapatid. Magtanong-tanong kayo doon sa mga may karanasan na OFWs na dumaan sa legal na proseso. Opo. Yan po yung ating balita sa usapang OFWs natin. Ako I could not imagine kung may kaibigan akong ganyan na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Yung bang lindol, Myanmar yun? Di ba, 7 point something na lindol? Di ba? Parang nabasa ko, parang Myanmar At mukhang yung ibang bahaging bansa, nakaranas din ng nung lindol, pagyanig. Opo. Well, salamat sa Panginoon sa pagganitong 30 Filipino victims ng human trafficking at illegal recruitment ay nakabalik na ng bansa. At ipagdasal natin ang nangangasiwa dyan sa Department of Migrant Workers, DMW. Na si Sir Kagdak, Hans Kagdak, Secretary ng Department of Migrant Workers, na
patuloy silang bigyan ng talino ng Diyos at yung lahat ng staff, lahat ng opisina natin sa mga bansa na meron tayong Department of Migrant Workers at yung ating mga embahada. Na sana ho, pagdasal natin, mga OFWs natin, na patuloy silang ingatan ng ating Panginoon. Kasi maraming Katoliko na OFWs Opo. Hindi lahat pinapalad dahil lumabas ng bansa. Ang medyo ang nakalulungkot lang na bahagi ng OFWs, parang majority na nag-a-abroad. Siguro sa 10, palagay ko parang mga 8 ang may nagkakaproblema. Ilang piraso lang talaga yung nagiging successful. Pero sa kabila niyan, magtataka ka sa Pilipinas kung bakit napakaraming nag-a-abroad. Napakaraming gustong subukan ang lumabas ng bansa. Maski na yung katotohanan na hindi lahat ng lumalabas ng bansa ay pinapalad. Yun ang hindi ko maintindihan. Excuse me. Kung bakit sa kabila nung mga negative na pangyayari sa mga OFWs, dire-diretso pa rin sila na gusto nilang lumabas ng bansa. Well, hindi natin sila masisi. Number 1, dahil sa sobrang hirap ng buhay. Sino ba namang pamilyang ayaw umangat sa buhay at matulungan yung pamilya? Pangalawa, wala pong na-generate na trabaho sa Pilipinas. Magtataka ka, malaking porsyento rin ho ang nag-a-abroad, mga professional Magtataka ka, bakit? Professional na. Bakit lumalabas ng bansa? Mababa ang sweldo. Sa labas, times 3, times 5 yung sweldo. Yun nga lang yung medyo, doon, downside. Malayo ka sa pamilya mo. Ma-homesick ka. Maraming pwede mangyari. Kaya ho, hindi ganun kadali maging OFWs. At sana, parang pakiusap lang ni Brad Calix. Doon po sa may mga magulang na nasa ibang bansa, may kapatid kayo, wag lang sana kayo tatawag pag malapit na yung remittance. Huwag kayong pa-video-video pagka malapit na kayong tumanggap. Gawin yung regular yung video call sa atin nyo, sa tatay nyo. Huwag naman sanang maisip nila, pambira itong mga anak ko, naalala lang ako pag tuition fee Di ba? Huwag naman sanang ganun kasi the mere fact na sila ay malayo sa inyo, na nagtitipid sila doon para lang para lang sa Pilipinas. Grabe ho yun. Maski na seaman. Akala nyo ganun kadali trabaho ng seaman tapos hindi nga ninyo maipagdasal yung kapatid nyo, magulang nyo na nasa cruise ship? Akala nyo masarap ang buhay doon? Yung panganib sa dagat Di ba? Tayo nasa lupa Sila nasa dagat. Di ba? Tapos pag remittance lang tayo nagpapapogi sa kanila. Naalala natin sila pagka tatanggap na naman tayo ng remittance. Huwag ganun. Subukan yung kayo magpalit ng posisyon doon. Kayo nasa ibang bansa at sila naman yung sa Pilipinas na pahila-hilata lang. walang ginagawa. Kung pinadalhan kayo ng pera at sinabi ng magulang nyo, papagawa ng yan pagawa ng kusina yan, dalhin nyo doon sa kusina yung pera. Pagpagawa nyo. Pag sinabi para yan doon sa may sakit, ibigay nyo sa may sakit. Huwag nyong kunan yun. Kasi masakit yun Yung binigay na pera sa inyo, intended para sa tuition, tapos ginamit nyo sa ibang bagay, hindi maganda. Huwag ganon. Iba yung sakripisyo ng tao sa labas ng bansa. Pahalagahan natin. Opo. Pahalagahan natin. Di nga ninyo alam, baka yung sweldo nila, pinangutang na nilang sa kababayan nila yun Wala na sila makain doon para lang meron dyan sa Pilipinas, tapos inaabuso pa natin. Huwag naman gano'n, mga kapatid. Maawa po kayo sa mga magulang nyo nasa ibang bansa, sa mga kapatid ninyo na nagpapakahirap doon, tapos hindi kayo nag-aaral ng mabuti.
Sabi nyo, hanap kayo ng trabaho, nung pinadala kayo ng pera, ginastos nyo sa ibang bagay. Huwag naman ganon, ha? Hindi maganda yan. Mga kapatid, umaasa pa rin si Brad Calix na etong usapang OFWs natin ay magdedire-diretso ito at sana nga po ay merong haharap sa atin na magkukwento ng kanyang karanasan. Maganda rin po yun, malaman namin sitwasyon nyo dyan, ano? Kayo ba ay nagba-Bible study dyan? Sa bansa ba na napuntahan nyo, bawal ang Biblia? Kayo ba ay nakapagsimba dyan? May Catholic Church ba dyan sa bansa kung saan ka nagtatrabaho? Magandang malaman namin sa inyo ano yung struggle nyo at paano namin kayo may pagdadasal. Ha? O yan muna tayo, mga kapatid, yung ating usapang OFWs. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. See you mamayang gabi, Lord willing, ha? Oo. Ralpet Abiliar, maraming salamat. Bro Acero Obilio Dorado Garijoy, maraming salamat, bro. God bless sa buong pamilya. Kay Reggie Sodoy, maraming salamat, Reg. Regards ako kay sa yung mister. Kay Rex Del Rosario Alimpuangon, maraming salamat, bro. Kay Sherwin Tanyoan, maraming salamat. Edita Hubo, dyan sa Our Lady of Lourdes. Regards po kay Pads, ate. Kay Grace Renpart Sumayo, maraming salamat for joining. Pastor Rolando Piñote, magandang umaga po. Ganon din kay Lucana Julie Sebrero, good morning. Raydan Garcia, maraming salamat, bro. God bless sa buong pamilya. Kay Junior Coronel, salamat. Edward Muliken Jr., salamat po. Kay Bro Harvey Angke, sa buong pamilya, bro, maraming salamat. Kay Mendoza Dani at kay Mama Elsie Calixtro. Ayan. Sino pa? Rene Boy Kalimpong, magandang umaga, bro. At kay Nelson Cadigan. God bless, mga kapatid. Thanks a lot for joining. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa aming natutunan sa Gospel of the Day. Tulungan nyo kami na attitude namin sa dasal ay huwag kami magmalaki. Katulad ng Pariseo. Sana sa mga pagkakataon na nagdadasal kami na pribado, kung meron mga kami ibibida, ibida namin yung ginagawa nyo sa buhay namin, sa pamilya, sa workplace, at sa community. Lord, pray kami sa lahat ng mga OFWs, especially sa gitnang silangan, yung mga nakakaranas ng pagmamaltrato ng employer nila. Ingatan niyo po yung mga OFW kasi walang laban. Marami kaming videos na nakikita na pinagsasamantalahan sila, sinasaktan sila ng amo nila. Worst, hindi kinukuha yung kanilang passport, tinatago, pinagmamalupitan. Lord, panalangin namin na ang mga OFWs ay maingatan ng gobyerno, ng embahada. Sa mga pagkakataon, tatakbo sila doon. Mahirap ang kanilang buhay. Maraming sakripisyo. At sana yung mga kamag-anak sa Pilipinas ay huwag nilang abusuhin. Maisip nila yung paghihirap ng magulang nila, kapatid, kamag-anak sa ibang bansa. Ay totoong paghihirap yun. Totoong sakripisyo para lang may magamit sa Pilipinas. Padalangin po namin na sana makatulong itong broadcast para ma-encourage namin sila. At sana magkaroon kami ng grupo sa Pilipinas na talagang hindi lang magdadasal para sa kanila, kundi makaka-assist kami sa kanila sa ibang paraan. Tulungan po ninyo mga Katoliko na OFWs sa iba't ibang
kontinente. Ingatan niyo po sila. We just pray for good health, safety nila lagi. Yung kanilang spiritual life na makapagsimba sila sa Catholic Church. Pinagdadasal po namin na magbasa sila ng Biblia. At sana ho ay magkaroon sila ng pribilehyo na makita nila ganitong video. Ang ganitong online na ministry. Lord, maraming salamat po. Samahan niyo kami sa maghapong ito. Ma-enjoy namin ang buhay sa kabila ng napakaraming challenges. I would just pray for good health sa bawat isang narito sa broadcast today. Lord, bahala ka na sa akin. May bahay sa kanyang sitwasyon. Nagdadasal kami ng inyong kalooban para sa kanya. We just pray for miracle para kay Mrs. At sa kanyang pangailangan. Salamat sa mga taong tutugon sa pangailangan ni Mrs. Kaya na akong bahalang mag-bless sa kanila. Lord, maraming salamat po. At sana ho itong broadcast na ito ay makakatulong sa Catholic community. Binabalik namin sa inyo ang mataas na papuri. Kasama po doon yung mga nakaranas ng lindol na 7 point something na lindol. I think sa Myanmar at sa iba pang bansa na may mga namatay doon. At kasalukuyan nagkakaroon ng retrieval. Pag-pray po namin ang mga nagsasagawa, ingatan niyo po sila. Sana po ito'y maging wake-up call sa bansa na sumentro sa Diyos. Isipin nila ang kanilang spiritual na buhay. Lord, maraming salamat kasi napakabuti niyong Diyos sa amin. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Supportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Please subscribe. Paki-share po sa ating mga kaibigang sa community natin, sa Catholic community nationwide. Doon po nakalagay yung ating mga reflections. From Monday to Sunday, yung ating conversion ay ilalagay na ho doon. Yung ating kasal sa Katoliko na andun ho. Yung binyag ng aking 2 anak ay nandun ho. Makikita nyo dyan sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Ingat po kayo mga kapatid. God bless. At pakishare po natin yung ating video. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.